Yon, magandang araw mga pare. Ako nga pala si Paring RJ at welcome dito sa Paring RJ TV. Palakpakon. Aha. Kamusta kayong lahat mga pare? At kahapon ay hindi tayo nakapag-video dahil busy. Yun lang. Wala ibang paliwanag, busy lang no? Anyway, maraming salamat sa lahat ng sumusuporta sa atin kahit na tayo ay maliit na channel lang at walang kita. Mahalaga na yung mga yung mga subscription nyo, magsusubscribe kayo sa akin at yung mga like and share. Mahalaga yan. Hindi naman nating after tayo dun sa kita lagi, di ba? Ang lagi ko nga sana sabi ay para tayo sa bayan. Labas sa ilong Anyway, mag-ano muna tayo mag-like and share at mag-subscribe na rin tayo dito sa aking YouTube channel at syempre naman doon din sa aking Facebook page na Paring RJ. Yan. Basta nakasalamin na nakaputi, ayun ako yun Tapos yung meron pala akong ginawang bagong YouTube account na Paring RJ2. May 2 sa dulo. Paki-subscribe na rin yun para naman baka kasi mamaya hindi na to magtuloy yung syempre hindi to kumikita yung channel natin na to Baka mamaya hindi magtuloy na tayo ma-monetize ulit nako, may hirap na. Maganda na yung may reserva tayo. At pagpasensya nyo na ang aking baka pumutok-putok dahil may phlegm. Pasintabi po sa kumakain dyan pero ewan ko syempre na-upload ko to 12 baka mamaya midnight snack nyo na. Hoy, maghinay-hinay ka naman sa kain mo. Anyway, bakit nga natin nasabi itong nasa thumbnail natin, umpisa na ng pagpapaikot ni Marcos. Bakit nga naman? Kasi itong mga economic team niya hindi niya kumbaga pinag-resign niya pero hindi niya tinanggap yung resignation. Ngayon, meron ako nakikitang pangitain. Ito na. Siyempre nagpasa din si napansin nyo, nagpasa din si John Wick, si Boying. Pero yung dalawang yan nakikita ko hindi rin tatanggapin yung resignation yan. Or kung tanggalin man or kung tanggapin man, baka ilipat sa iba. Gaya nung ginawa niya dun sa isang mamaya pag-uusapan natin yan sa video. At ayan, dahil nako, may mga pinangako kasi yun na 1 million housing daw tapos makikita nyo mamaya kung saan siya ilalagay. Ang kulit no? Diyan ka na lang kasi di naman natupad yung mga pinangako pa ng pinagyayabang mo. O diba? Anyway, ano nga palang update ngayon dito sa Comelec. As usual, ganun pa rin, palusot pa rin. May sinasabi siyang ang gulo kasi. Papaupuin daw, uupo na yung sa Duterte ito sa June 1 papaupuin na pero hindi pa daw makakapaglingkod sa bayan. Ano yun? Hihintayin pa daw matapos yung kaso. Ewan ko, gulo-gulo talaga nito Dinadaan kasi niya sa sa mabilis na salita. Ako, pag binibilisan ko yung salita ko, nabubulol ako Siya ang galing ba? Papansin nyo? Si Marcos, kahit mabilis mabagal, nabubulol. Okay lang naman mabulol, pero wag naman. Kahapon nga si kami ni Jay kahapon ba yun sa SMNI? Kanda-kanyang bulol kami dun sa bakit? Okay lang yun. Natural yun. Nagkakataon talaga yan. Lalo na pag mga lutang tayo, lutang. Oy, lutang hindi bangag
Lutang lang, syempre. Pagod eh. Oh. Pero iba yung lutang ng bangag tsaka sa lutang ng pagod. Anyway, maraming salamat sa ating mga kababayan nasa OFW. Kung nasaan man kayo, UAE, Dubai, ano pa ba, China, Malaysia, Singapore, Thailand, Japan, Korea, North Korea. Ay, hindi pala tayo napapanood sa North Korea. Alam nyo kung bawal daw ang cellphone dun eh. Oo. Bawal daw ang cellphone doon. Ay, sa ano pa pala, sa USA tsaka sa dyan sa Hawaii. Kasi, oy, ingat ano kayo dyan sa Hawaii ah. Sabi ni Jay Guevara dyan daw tinago ng mga Marcos yung ano nila. Mga account nila. Ito na. Sakit na lalamunan natin. Okay, pasensya na pag medyo pumutok ka. Tayo magreklamo. Anyway. Oy, yung hindi pa nagsusubscribe, mag-subscribe ka naman. Maawa ka naman sa sarili mo. Parang kang si BBM ah. Maipasok lang. Ewan ko sa inyo. Anyway, manood kayo ng SMNI every Monday to Friday. Yan, SMNI ha. 8 p.m. hanggang 9 p.m. Depende yan kung maliit ng konti, mga 8:15, basta mga ganun. Araw-araw yan, ang Banateros Brothers ang nandyan. Yun, palakpakan. Tapos na, babay na. Yun lang. Ay, huwag nyo kakalimutan mag-subscribe kayo dun sa aking second channel Sige na. Ano ko lang naman. Pasuyo lang. Paring RJ TV tapos 2. Ay, reserba ko yan. Baka mamaya pakilaman na naman. Madali na naman tong YouTube natin Tignan nyo yung mga views ng natin. Nung hindi pa tayo na yung hindi pa tayo na po-post. Post tuloy. Hindi pa tayo napopost mga nasa 45, 16, basta mga ganun matataas. Ngayon, tignan nyo. Hirap na hirap maka 5,000. Ewan. Hindi, effort lang naman. Basta mahalaga, mag-subscribe kayo, ha? Yun na lang. Kahit wala tayong kita, basta mag-subscribe kayo. Okay na tayo na. Kahit yung mga basher natin, mag-subscribe na kayo. Bahala kayo sa buhay nyo. Anyway, tuloy na, na natin to, umpisa na natin to at para matapos na. Ay hindi, bago ang lahat, mga kababayan, please welcome the President of the Philippines. Magandang umaga po sa inyo lahat. Dito tayo ngayon sa Philippine Children's Medical Center. Bago natin yung video natin yung main natin, topic natin, ito muna. Pakita ko lang sa inyo para mainis kayo. Alam kong mahal na mahal nyo to, si Romualdez. Tignan nyo naman, effort na effort to. The President of the Philippines, Mr. Martin Romualdez. Wow, palakpakan. Mga galawan ng presidente Kapal na mukha no? Takinan to. Hindi, kapal talaga ng mukha. Basta ewan ko sa inyo kung kayo ba tanong ko sa inyo, hindi ba makapal ang mukha nitong tao na to? Parang mabait no? Mabait nito no? Bait yan si Quezon City. Tamang-tama, anibersaryo ngayon ng Philippine Children's Medical Center. 45 years ago, ito ang tinayo ng ating tuwinginan si First Lady Imelda Romualdez Marcos. Ngayon po, sa ng aking anniversary celebration,
Kakusapin natin ang mga medical director ng PCMC. Ano pang ang pwede natin dito? In terms of funding support and kaya mga galawan ng presidente, dapat pumupunta talaga dun sa lugar. Hey! Hindi ko mahanap yung video niya na yun eh. Parang baliw eh. Ito ang mga ito yung mga halimbawa ng pwedeng maging presidente. 'Di ba? Tama naman pumupunta sa lugar, talagang pinapakita yung dapat effort ba effort. Yan ang dapat maging presidente. Mr. Martin Romualdez. Wow. Ganyang kakapalang mukha niya, no? Feeling niya, na siya, presidente na siya. O, siya na ang, I am the, masasabi natin na, Your Highness. Makagalawang talaga, no? Iba, nilamon ng kapangyarihan talaga tong animal na to. Budgets, kagaya ng ground. Actually, wala naman tayong makukuha dito. Gusto lang tating gusto ko lang gusto ko lang pakita sa inyo kung paano ang isang masasabi natin na dapat maging presidente. Mamaya, 20-story building para dadami ang lugar para sa ating mga pasyente. Mga magulang naghihintay dito. Tara, samahan mo ko sa PCMC. Panis! Gago! Mga ganun pa eh. Tara! Tara na! Walang iya itong ayop na talaga to. Baka magising yung mga mga natutulog dito. Pasensya na. Kasi tin walls lang tayo. Walang iya. Diba? Ganyan. Mga kababayan, ito po ang presidenteng karapat-dapat para sa mga Pilipino. I mean, baliktad pala. Karapat-dapat na maging presidente. Panis kayo ngayon. Kaya nyo ba yan? Sana. Saya mo, Romualdez. Buisit ka. Ito lang talaga yung pag-uusapan natin ngayon. Wala nang iba. Pagtatawanan lang natin to. Okay, maraming salamat po. Bye-bye. Panis putsang alam mo, tunay eh. Ganyan dapat nag-work, nagtatrabaho. Ganyan dapat. Ito dapat ang mga hinahalal natin. Saan pa kayo niyan, 'di ba? Panis. Martin Romualdez for president. At meron pang isa. May pangitain ako, isa pang makapal din ang muka na nangangarap na tumakbo bilang bilang presidente ng Pilipinas. Bilang presidente ng Pilipinas. Walang iba kundi si i-comment nyo nga kung sino yun, kung sino yung nahuhulaan nyo. Comment nyo dyan. Baka pareho tayo ng ng pangitain, di ba? Yan yun. Tingnan natin. Magpapapansin na yan sa mga susunod na araw. Tingnan nyo. Kasi umpisa na ng ng kampanya. Hindi naman. Umpisa na ng parang papansin para sa 2028.
Baliw eh. O, yan na po. Maraming salamat po. Ako po si paring Baba. Joke lang. Kayo naman, inaano nyo si Romualdez ha. Mabait mo ka naman siya mabait. Pero joke lang yun. Diba, kita nyo? Tara na, gumaganon pa. Nandito po tayo sa... China. Kaya mga yan ang sinasabi ko sa inyo. Dapat yan ang mga hinahangaan nyo, yung mga ganyang tao. Talagang Romualdez tayo dapat. Kasi tignan mo naman, nagtatrabaho eh. BP Sara ba? Nakita nyo ganyan? Hindi. Romualdez lang yan. Kayo. BBM. Takinig yan. Baka tanso vlogger eh, no? Anyway, ito na tayo. Dito na tayo sa totoong Actually, wala akong idea dito. Sige, pag-usapan natin to. Kasunod ng anunsyong courtesy resignation, nagsimula na ang tanggalan at balasalaan sa gabinete ni Pangulong Bongbong Marcos. Galing ng boses ni no? Hindi ko kaya yan. Pag nagbabasa ako dun sa... Nag-umpisa na ang balasalan. Pero ang economic team mananatili. Nakatutok si Ivan Mayrina. Kita nyo, di ba? Pinag-resign niya. Pinag-resign, courtesy resignation. Kasi kung tutuusin, kung ikaw ang nakakaalam kung sino ang sablay sa mga cabinet member mo sa gabinete mo Kung alam mong sablay yung isang tao na yun, ikaw mismo magsasabi, ayaw na kita, sablay ka, hindi mo ginawa yung trabaho mo. Hindi yung pa-courtesy ka pa. Alam nyo nga kung bakit. Kasi nga, dinadivert nila yung issue ng COMELEC para matabunan na at ito na ang pumasok. Kumbaga, ito yung diversion nila para dun sa COMELEC issue. O, di ba? Ganun. Kala mo kasi nga, di ba sinasabi ko, podcast siya na na umaamin po ako na kulang talagang ginagawa ng ay nako, ewan ko sa'yo. Paano pa siya, pa-humble effect pa siya pero animal naman. Kung totoo talagang kung totoo talaga na sinasabi niya na etong gusto niya ng pakikipagkasundo, dapat unang-una pauwi niya muna si Tatay Digong. Tapos siyang makipag-usap doon kay BP Sara. Hindi yung ikaw o kaya siyang makipag-usap sa mga Duterte. Hindi yung ako ayoko ng gulo. Wait lang, ayusin ko lang tong aircon. Parang init. Anyway. So ayaw niya daw ng gulo. Ba't wala yung natin? Autofocus natin. Mag-focus ka. Yan. So ayaw niya daw ng gulo. Alam niyo kung bakit? Kasi nung nakita niya yung absentee votes nung mga sundalo at mga teacher, putya, ayaw sa kanya. Ang mga nandun, ang mga binoto ng mga sundalo niya, na siya ang amo ng mga sundalo ngayon, dahil siya ang presidente, ay putya, Duterte ng boto. Pag nung nakita niya siguro yun, ay putya, podcast tayo, tawagin mo si Katonying. Ayoko po ng gulo. Open ako sa pakikipag-ayos sa mga Duterte. Biglang ganun si Gago di ba? Talino mo ang nakikinita ko nga dito baka tumakbo to sa sa 2028 ng senador o kaya congressman. Pwede kasi syempre nahawakan niya na yung pagiging presidente. Hindi na siya papahuli ngayon. Tapos na ngayon si Romualdez sa Congress, baka siya naman pwede. Kaya nakikipag parang may ipag-okay sa mga Duterte kasi pambubudol na naman yan. Maniwala kayo. Ganyan yan. Isang araw matapos pagbitiwin ng kanyang buong gabinete, diba? Agad inanunsyo ng Malacanang na 7 sa kanila ang mananatili sa pwesto. Si retired Chief Justice Lucas Garza mananatiling Executive Secretary.
the President declined the courtesy resignation. On May talaga? 23rd. And just this morning, he communicated to me that I have his full backing for as long as I wish to work for him. Hindi rin tinanggap ng Pangulo ang pagbibitiw ng 5 kalihim ng kanyang economic team. Ayan, pigningan. Yan ay sila Department of Economy, Planning and Development o DepDev Secretary Arsenio Balisacan, Finance Secretary... Ito, putang ina to. Ito ang patong ng tax eh. Hindi naman masama yung tax na na sinasabi natin, pero putya, pati yung mga streaming online streaming, putya, nilagyan mo Netflix, yung Disney, Shopee, Lazada, buisit ka. Hindi nga yan ipapatong sa bawat Pilipino, pero pinatong nyo sa kanila. Ngayon, sila naman ang magpapatong dun sa mga, halimbawa sa Shopee, umu-order. Dadagdagan ngayon yun. Doon na nga lang nakakatipid eh. Libangan na nga lang yan ng mga nanay na na walang magawa eh, di ba? Wala kang magawa, Shopee ako. Pag dumating yung Shopee, ay, ngayon na pala yan. Kala ko bukas pa. Wait lang, manghiram akong pera. Oy. Tinamaan ka. Ewan ko sa'yo. Bahala ka dyan. Di ba ganun yun? Tapos, nilagyan nyo pa ng animal. Alam mo na, ito si Recto. Buisit din to eh. Oo. Kita nyo, binalik niya. Siyempre napapakinabangan niya eh. Aalisin niya ba yung mga... Recto, Trade and Industry Secretary Cristina Roque, Budget Secretary Amena Pangandaman, at Special Advisor to the President on Investment and Economic Affairs, Frederick Go. Dahil sa kahalagahan ng economic team sa buhay ng... Mahalaga talaga yan sa sa administrasyon ngayon dahil diyan umiikot ang budget na malalam. Hindi naman sila ang pinanggagalingan ng budget, pero diyan nila mapapaikot yung mga dapat paikutin. Siguro di umano di umano. Baka ganun. Hindi tayo sure ating bansa. Yan po ang unang inaksyonan ng ating Pangulo. Pero may ilang rigodo ng ginawa ang Pangulo. Ayan na. Si Foreign Affairs Secretary Enrique Manalo, papalitan ni Senior Undersecretary bakit papalitan? Bakit papalitan? Teresita Lazaro sa liderato ng DFA. Babalik si Manalo bilang permanent representative ng Pilipinas sa United Okay, nilipat. Di ba? Papalitan kasi lilipat sa iba. Paikot-ikot lang yan. Comedy yan eh. Nations. Kapalit ni Ambassador Antonio Manuel Agdameo na magre-retiro na. Kasi magre-retiro na. Hey. Ganun lang kasimple mga yung ginagawa niya mga yan. Diba? Kukuha nyo na. Simple lang yan. Ano lang yan, pag hindi binalik doon sa dating posisyon, papaikutin lang nila yan. Maniwala kayo. Iikot-ikot lang talaga nila yan. Parang yung kanta ni ni Sarah Geronimo. Ikot-ikot lang. Pati ang mga Pilipino, pinapaikot nitong BBM na to. Paano kaya kung wala tayong mga mga social tawag? Mga vlogger na sinasabi natin na mga vlogger lang kayo. Paano kung wala tayo? Hindi natin hindi natin siyempre ang pinapalabas lang ng media yung gusto lang nila ipalabas. Siyempre sa atin i-analyze natin yan kung ano yung mga katarantaduhang ginagawa nila. Ngayon tayo nagiging boses ng masa. Wow, gumawa ganon. Siyempre, 'di ba? Pag nagsalita tayo ng ganyan, malalaman ng bawat Pilipino, kaya nga sila naniniwala sa mga natin eh. Kasi oo nga
nga no, parang ganun din ang naiisip ko O, di ba? O, nakita natin na kaya inalis o kaya tinanggal o pinag-resign, papalitan. Kasi may magre-resign. Papalitan naman ni Energy Secretary Rafael Lutilla si DNR Secretary Antonia Yulo Loizaga. Si Loizaga, magpapahinga raw muna pero maaaring ma-appoint muli sa iba. Diba? Magpapahinga muna pero maaaring ma-appoint ulit sa ibang posisyon. Diba? So wala talaga. Ang nangyayari lang dito, ginagawa lang tayong tarantado nitong tanga-tanga nitong Marcos na to. O bakit? Totoo naman para lang kunyari may siya, papalitan ko na tong mga to kasi hindi ko nagagawa yung trabaho ko. O hindi nila nagagawa yung trabaho nila kaya bagsak ang natin, Pilipinas. Kailangan nating kumuha tayo ng iba. Hindi. Ang ginawa, pinaalis, pinagpahinga, ilalagay sa iba. Winalis. Kasi may magre-resign, ilalagay doon kasi may magre-resign na. Nakita nyo na? Wala yan. Kaya yung mga sinasabi niyang pagkakasundo sa mga Duterte, naku, tangina mo yan. Kupal talaga Totoo naman bakit? Hindi ba? Posisyon, magsisilbi namang OIC ng DOE, si Yusek Sharon Garin. Hindi nila kayang yung kung may anomalya yan, tanggalin mo agad. Hindi yung pa-courtesy ka pa. Paano ka pa pabongga ka pa Pabida no? Courtesy resignation. Para sa lahat ng cabinet member ko. Tartado po siya. Tapos pinagbabalik niya rin. Tapos yung iba, ni-reshuffle niya lang. Wala rin. Alam nyo, naiisip ko nga kung kung ito naisip ko lang naman pero alam ko hindi papayag si Pastor. Kung kunin niya si Pastor Kibuloy, no? Tapos siya yung hahawak diyan sa DPWH. Ay nako. Sure talagang magagawa yung mga dapat magawa. Sigurado ako. Kasi nga yung biruin mo naman yung sa KOJC nga yung Prayer Mountain di ba? Nakita nyo yun? Ang ganda nung kalsada. Basta. Ang ganda nung lugar. Hindi pa nga ako nakakapunta dyan Baka naman po. Gusto ko kasi sa ko lang nakikita Sa ang swerte nga nung nung 5 banateros Sila Boss Daddy, sila Boss Bay nakapunta na dyan. Ako di pa Ganda, tignan nyo nga sa picture, ang ganda. Paano pa kaya sa personal yun, di ba? Parang alam nyo yung mga nasa postcard dati, yung mga nilalagay dun sa sa sobre. Yung nilalagay, di ba? Mga pinapadala, sinusulatan sa likod. Yan yung mga parang ganun Ang ganda. Pag nilagay si Pastor dyan sa DPWH, malamang maaayos yung mga lubak natin. Tapos mabilis. Hindi yung gamit dito hihintayin pa matapos yung lubak yung ginagawa dito bago gawin yung sa kabila kasi yung gamit na inarkila dito sa lugar na to yun din yung gagamitin doon. Sa sobrang pagtitipid. Ang laki-laki ng budget, di ba? Totoo naman Ang laki ng budget, hindi kumuha ng ibang machine o yung mga bako, 'di ba, yung mga truck para dun sa kabilang ginagawa. Anak ng tinapa naman Para tapos kaagad ng mabilisan. Hindi, hintayin mo nang matapos yun bago gawin yun sa kabila para makatipid at malaki yung kupit Di umano. Di ba? Ako lang ba nakakaisip nito o kayo din? Tingnan yung boses. Sorry. Painit yung ulo ko Ako lang ba nakakaisip o kayo din? Tingin ko, naiisip nyo rin yan. Diba? May mga ginagawang kalsada.
bubutasin yun sa kabila, tapos gagawin dito. Tapos pagkabutas doon, dito naman sa kabila. Yung gamit doon, yun din yung gagamitin doon sa pagbubutas ng bagong bubutasin nilang maganda pa naman. Magandang kalsada, bubutasin nila para may makitang may ginagawa lang. Oh, 'di ba? Pero malamang hindi papayag si ano diyan, si Pastor Kibuloy diyan pag kinuha siya ni Marcos. Pero kung kinuha sana ni Marcos si Pastor, ay nako. Baka gumanda pa yung paningin sa'yo ng ano. Kaso wala iba yung... Ay, ako sabihin, mahirap na, baka pagalitan ako. Iba kasi ang gustong ano Iba kasi ang gustong... Ewan ko. Paano ko ba sasabihin, baka pagalitan ako. Parang iba ang kapalit na iniisip ng administrasyon. Wala kayo dyan Ayoko sabihin. Ay, tuloy na. Baka madulas ako Nauna nang sinabi ng Malacanang na dalawa ang pangunahing batayan kung sinong mananatili at sinong masisiba. Okay, sige. Una, ang performance sa trabaho. At ikalawa, issue ng katiwalian. Edi dapat si Marcos ang matanggal dyan. Performance pa lang, bagsak na di ba? Katiwalian, kayo na magsabi kung anong kung anong sagot diyan. Hindi na ako, kayo. Pasado ba si Marcos o bagsak? Performance, katiwalian, kayo na magsabi. Hindi na ako hindi na ako magsasabi. Kayo na sumagot niyan kung si Marcos okay sa performance at sa issue ng katiwalian. 'Di ba? Ill-gotten wealth nga yun lang, tapos na ang usapan Sa pinamumunuang ahensya. Pag ganyan-ganyan pa kayo. Zaga hindi naman daw nasangkot sa issue ng katiwalian. Pero maybe there is just a perception. I don't know how fair or unfair that perception is na mas ma-limit siya sa labas ng bansa. Whether inefficiency yan o hindi, that's not up for us to do. But the evaluation showed that it was time to have her rest muna. Pahinga daw muna, madam. Kasi lagi ka daw nasa labas ng bansa Pahinga muna, tapos lilipat ka na lang muna sa iba. Nag-underperform na po. May pag-ganun ang animal. Underperform siguro ang tawag dyan. Wala ring issue sa katiwalian. Ito yung animal na to. Din umano sa kanya. Tignan nyo siya yung nagyayabang dati na magkakaroon daw ng 1 million unit na bahay per year. Para sa mga Pilipino. Per year, 1 million unit. Wow! Ang sarap pakinggan no? Talagang pag narinig mo yun, grabe, ang galing nitong tao. Galing. $1 million unit per year. Wow. Ganon talaga siya katindi. Ngayon, saan siya kaya ilalagay? Pangakong 1 milyong housing units kada taon. Si Human Settlements and Urban Development Secretary Jerry Acosar, kaya siya ililipat sa Pasig River Rehabilitation Project. Boom. Diyan ka na lang muna, sir, kasi hindi mo natupad yung 1 million unit per year mo. Okay na yan. At least merong... kita nyo, hindi tinanggal. Diba? Hindi tinanggal. Siyempre nga naman, paano mo tatanggalin? Ikaw nga, nangako ka ng 20 pesos na bigas Hindi mo natupad Sinasabi nila yung sa Visayas. Naku yun. Asa na? Dapat, yan pag ituloy nyo yan, dapat meron yan sa mga palengke. Hindi yung sa kadiwa-kadiwa lang na trip nyo. Diba? Tama na to Paano niya tatanggalin to? Pareha sila. Nangako, hindi naman nangako pero napako. Diyan ka muna sa Pasig, maglinis ka dyan ng mga basura, buisit ka. At least hindi siya tinanggal.
Paano nga tatanggalin? Tropa sila, pareha sila ng ginagawa. Papalitan baka doon sa Pasig may magawa siya. Kasi maliit lang naman yun eh. Yung basura lang ang kukunin niya eh. Should Undersecretary Jose Ramon Aliling bilang kalihim. There may have been obstacles in his way which were beyond his control and beyond the control of government. But to us now, because of the results of the election, it's time for the President to take him out there and bring another one who might make a better performance. Bring another one. Wala nga kayong pinapalitang bago. Puro puro luma. Yun at dun yun din. Binabago nyo lang yung posisyon. Binapaikot-ikot nyo lang. Kaya nagmumukha talaga kayong katatawanan eh. Pero yun mo naman, courtesy resignation ka, nagpa-courtesy resignation ka, tapos yung mga tao mo dati, iikot mo lang. Ano ka ba namang katarantaduhan mo talaga, Marcos? Abnormal talaga eh. Hanggang ngayong araw, 52 courtesy resignations na ang hawak ng tanggapan ng Pangulo. Patuloy daw itong sinusuri at sa mga susunod na araw, i-anunsyo kung sino mga mananatili, sino mga ililipat at kung sino ang mga masisibak. Mula sa Malacanang, Ivan Mayrina nakatutok, 24 oras. Huwag nyo nang huwag nyo nang sinasabi natin na suriin pa. Ganon din naman, iikot. Hindi nyo susuriin yan. Ang gagawin nyo dyan, hinahanapan nyo lang kung pwede saan ilagay. Yun lang yan. Sigadon, saan nyo kaya ilalagay Sigadon? Tsaka si Auntie Claire hindi magre-resign yan. Talagang pangsalagyan ng Pangulo eh. Ako po, kung para sa akin po, ay hindi po talaga ang Pangulo dapat sumagot ng mga ganyan po. Ay nako, Pilipinas kong mahal. Ang hirap mo mahalin. Diba, mahalin mo pa ba yung Pilipinas kung ganito yung mga namumuno sa bansa? Nako. Maghihintay pa tayo ng 3 taon. Madami pang mangyayaring katatawanan dito sa gobyernong Marcos na to. Tapos andyan pa si Romualdez. Pero at least kahit papaano naman sa magandang dito naman tayo sa positive Doon naman tayo sa kagandahan ngayon. Kahit naman ito nga inuulit namin, kahit naman natalo si Pastor at yung ibang mga Duterte, lalong-lalo na si Pastor Kibuloy, tuloy-tuloy pa rin yung trabaho, tuloy-tuloy pa rin yung tulong, 'di ba? Noon pa tumutulong na sa mga Pilipino kahit hindi natin alam, lihim silang tumutulong at nabunyag dahil nga ginipit nila si Pastor at tumakbo si Pastor bilang sa Senado. Hindi man pinala dahil nga nagkaroon ng kadayaan. Di umano. Biruin mo naman ang overvote almost 18 million. Paano kung lahat yun nasa Duterte? Boto ng Duterte. Kulailat yung mga yan. Ang pinalabas nilang boto ni Pastor, kung hindi ako nagkakamali, 6 million lang yata. 6 million, 5 o 7 million, mga ganon. Plus 18 pa. Di nag 20 plus pa. Kaya nakakapagtaka yung overvote na yan. Wala tayong magagawa dahil nga ang gobyernong ito kung gusto nilang mangyari, gagawa talaga sila ng paraan. Yung imposible nga napadala nila na yung imposible na hindi dapat nilang gawin, yung about dun sa KOJC siege at panggigipit kay Pastor Kibuloy, nagawa nila. Ayun din, mas imposible din imposible rin tong dapat gawin ng administrasyon o ni Marcos
Imposible itong mangyari, yung pagpapadala kay Pangulong Duterte dun sa The Hague, Netherlands, nagawa nila dahil nga silang masusunod. Wala nang batas-batas dito kayo. Sila na ang batas. Kaya tignan nyo yung mga Pilipino, puro suntukan, puro away, puro nakawan, shabu, yung away kalsada, road rage. Wala yung leader kasi natin, yung leader kasi natin, tanga. Kaya yung mga tao parang nagiging tanga na rin, nahahawa na. Ay nako. Alam nyo ba, may kinuwento sa akin, may isa akong tropa na, kwento ko lang may isa akong tropa na dati siyang alam mo, pasalamat siya kay Pangulong Duterte. Dati siyang adik Pasalamat siya. Alam mo pre, nagpapasalamat ako kay tawag dito, kay Pangulong Duterte. Kung hindi nag-Duterte, hindi ako matitigil. Baka patay na ako ngayon. Ganun. Totoo. Sabi niya alam mo yung lugar namin, dati pag lumabas ka dun sa iskinita namin na yun, putya, harap-harapan, makikita mo nag-aabutan. Harap-harapan, wala, kahit may makakita. Wala silang pakialam. Tapos ngayon, nung nag-Duterte daw, putya, hindi mo makita sa labas ng bahay Miski daw siya nagtago Kasi nakalista siya dun sa tukhang matatakot ka talaga nagkakaanuhan kakahulihan Di ba pinapasuko? Yun. Excuse me. Tapos dun siya natigil talaga. Siyempre natakot. Sabi niya, titigil talaga ako natakot ako Ayoko mamatay. Tumigil siya at sabi niya, hindi ako galit sa mga Duterte, hindi ako galit sa kay Digong. Bakit? Kasi kung hindi dahil sa ginawa niya, hindi ako magbabago. Di ba? Yun yung mga bagay na ewan ko yung iba hindi nakikita yun pero yung mga ibang tropa nating adik dati na nagbago, kitang-kita nila yan. Kung hindi dahil kay Digong, hindi kami magbabago. Maka-addict pa rin sila ngayon. Pero may mga, syempre, yung iba talamak talaga na tumigil noon dahil nga natakot. Pero ngayon balik na naman dahil kayo na ang magsabi. Dahil ang ating presidente ay anyway mga pare, hanggang dito na lang ang ating video. Ingat po kayong lahat at magtatag-ulan na. Magbabaha. Meron nga ako nakita yung video ni Marcos, yung tubig daw ng baha o yung tubig ng bagyo, ipunin daw natin tapos gagamitin daw natin yun sa tagtuyot. Wow. Ang galing talaga no? You're the great. Nakataputsang yan pag-iisip. Ewan ko paano niya nasabi yun baka ewan ko kasi mayaman kasi itong Marcos na to, kaya walang alam talaga to Yan ang problema. Hindi naman natin inaano yung ibang mayaman. Yung ibang mayaman talagang matatalino at madidiskarte. Pero itong si spoiled, wala talaga yan. Diba? Anyway mga pare, hanggang dito na lang muli ang ating video. Kita-kits po ulit tayo next time dito lang sa aking channel. Pag tama palakpakan, pag mali banatan. Ingat po kayong lahat and God bless you all. Bye-bye. Kami ang boses ng masa, hindi natatakot. Katotohanan lang, di kami nalulunod. Walang bahid ng sismis, lahat ay totoo. Kahit sino ka pa, pag mali ka babanatan ka. Walang pinipili kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaki.
matatakot. Para sa bayan, tuloy ang sigaw. Sa harap ng kamera, walang halong takot. Mga baluktot, lahat kayo'y tutumba. Ang hustisya at totoo, yun lang ang mahalaga. Kahit sinong harang, di kami matitinag. Walang pinipiling kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pag tama palakpakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot. Para sa bayan, tuloy ang sigaw. Kung nasa tama ka, ikaw ay aming kasama. Pero pag mali ka, handa ka na bang mabasag? Banateros kami, walang inuurungan. Dahil bayan muna, bago ang sarili. Bago ang sarili. Pag tama palakpakan, pag mali banatan. Banateros ang sigaw, katotohanan ang sa harap ng kamera, walang